Kathy, ang ilan sa pinag-uusapan Oh. kasi dito sa DAP na issue na ito, excuse me, ay yung checks and balances. Yung power of the purse kasi sa ating konstitusyon ay nasa Kongreso. Oo. Taon-taon po, meron pong ipinapasang batas. Yan po ang GAA, General Appropriations Act. Yan po yung budget na talagang napakatagal na deliberasyon. Nanggaling po yan sa iba't ibang ahensya. Ipinopropose po nila sa Kongreso. Nagkaka-deliberasyon sila bago po ito maaprubahan. Ano ba usually ang pinagdadaan ng proseso ng mga savings? Kasi nga po itong DAP nanggaling po sa savings ng ating pamahalaan. Tanungin po natin kay Attorney Moses. Tapos itong DAP, hindi ito dumaan sa usual process. So pakipaliwanag po. Usually, ang savings po ng pamahalaan natin, pag hindi nagamit sa isang taon, bumabalik sa National Treasury, tapos gagamitin ulit sa susunod na taon. Pero tandaan nyo po, ang nakalagay sa saligang batas ay walang perang lalabas sa pamahalaan na hindi na paglalaanan. Ibig sabihin, yung paglalaanan, may budget na aprobado ng Kongreso. Ibig sabihin, kung ba may gagastusin ng pamahalaan, dapat yung paglalaanan, aprobado ng Kongreso. Ngayon, kung halimbawa may sumobra dati, babalik sa Treasury, gagastusin, paglalaanan ulit. Ang nangyari sa DAP is, nung nakita nila na hindi gumagalaw ang ekonomiya dahil hindi sila gumagastos, nagkikipit sila, tsaka nila pinabilis. Now, ano ba yung mga bagay na pinaggastosan ng DAP? Ito yung mga bagay din na taon-taon nilalagay natin sa GAA. Di ba? Walang bago sa pinagagastusan. Yung sinasabi nilang i-accelerate yung infrastructure, lahat yan nakalagay sa GAA natin. So yun ang ginawa nila nung nakita nilang hindi gumagalaw ang ekonomiya dahil nakikipit sila at saka naman sila nagpalabas ng maraming pera over that period of time. Okay, Ginong Elfred, your reaction to the explanation of Attorney Moses? Alam ko si attorney sa lawyer I'm not. So meron lang akong i-istorya sa inyong lahat. Kilala niyo si former Senator Rene Sagisag. Siguro yan, you will agree with me na talagang sa integridad. Nung recently, nagkaroon ng Bohol crisis, di ba? Kailangan ng emergency funding doon. Ngayon, wala ngayon sa budget, wala sa general appropriation o kung ano man tawag nyo doon, ng pera para sa Bohol. So, sinabi ngayon, dapat gamitin na lang ng presidente, kuha ka na lang ng funds, President Social Fund, Calamity Fund, gamitin mo sa Bohol. Sabi ngayon ng isang abogado, hindi, kailangan dumaan yan kalimutan, sorry, kung ano yung act na yan. Alam mo, sabi ni Rene Sagisag, baka kung gagamitin natin yung proseso na yan, baka pagdating doon, patay na yung kabayo. Okay. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na tayo gagawa ng illegal. Wag mo sasabihin na gagawa tayo. Because I believe that the stimulus package, you need to relax certain rules, gamitin mong illegal. Ngayon, isa pang sasabihin ko, maraming ngayon nagsasabi, tama ba ang paggamit ng funds na ito? Alam mo, 2020 hindsight yan eh. Alam mo yung ibig sabihin ng 2020 hindsight? Pagtapos na, titingin ka ngayon, sasabihin mo, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Madali yan eh. Pero nung panahon na yon, hirap tayo, hirap ang bayan. Ano ngayon ang gagawin? Ano ngayon, kailangan natin ng stimulus para gumana ulit yung ekonomiya. Okay, gusto pong sagutin ni Attorney Moses. Attorney Moses, ano ba yung pagkakaiba ng DAP dun sa Calamity Fund, sa President Social Fund, sa Malampaya Fund? Ganito, linawin po natin. Taon-taon, nagpapasa ang pamahalaan ng budget. Bago sila magpasa, maging batas to, ang Executive Department sa pamumuno ng Pangulo ay nagsasubmit, nag-aaral ng gastusin ng pamahalaan. Parang sa amin, nung nagkatrabaho sa pamahalaan, taon-taon, meron kaming nililista ilang ballpen ang kailangan, ilang papel ang kailangan. From there, gumagawa ng budget of all the agencies ang pamahalaan at sinasubmit sa Congress. Kasama na dyan yung sa mga calamity na po-project na dapat. Kung kinulang, dun lalabas lang na magkakaroon ng spend. Pero generally, nakalagay yan para sa ating disaster and risk reduction management. Nakalagay talaga yan. Kaya sa social fund, pwedeng pagkunan din ng presidente, but again, nasa GAA yan. Kasi anticipated natin, being where we are, di ba, laging may calamity, may lindol, may bagyo. Diba? It's about the efficiency of government. Kung magaling ang pamahalaan natin, mapoproject nila na sa isang taon, ganito yung calamity, ganito yung pwedeng gastusin. Okay. Diba? Ayaw lang natin gumawa ng paraan ng iba kasi it might be open to abuse. Nabanggit daw kanina ni Attorney J.J. Cat na nabasa niya yung batas na merong power ang presidente to supplement yung mga
line items na napagpondohan na. Gusto ko itanong kay Ginoong Ke, alam naman po natin na malaking discretion ito ng Pangulo. Napakalaking pondo binigay sa ating Pangulo. Is this only working? Are we in the process of justifying it and defending it? And we believe that it is right because he is a good president and this is wrong by its nature kung magiging masama ang presidente. Ibig sabihin, this is a policy that's working because of a person that is good and not because the system itself is correct. And he is trusted. Ako sa tingin ko, mahalaga kung sino yung presidente. Unang-una, kaya nga napakahalaga talaga na sa lahat ng issue na to, sa PDAF at sa DAP, babalik tayo ulit doon sa pinakamahalagang issue na dapat humahalala tayo ng tama. Sapagkat napakalaki kasi nung power na ibinibigay natin sa ating mga opisyal sa gobyerno para sa paggastos ng pondo ng bayan. Pangalawa, sa tingin ko ngayon nga dapat matuwa tayo dahil ngayon lamang sa nakalipas na ilang dekada na mas nagiging bukas ang ating pamahalaan sa paggamit ng pondo. Pinapakita sa taong bayan, dito na pupunta ang pera natin. Pag hindi ito tinatago, anong halimbawa niyan? Hindi ba naalala natin nung panahon nung nakarang administrasyon, naalala niyo pa ba yung EO 464 na nung panahon ng NBEZTE scam, naglabas ng Executive Order 464 yung dating Pangulo na pinagbabawalan ang mga miyembro ng kanyang gabinete na humarap sa Senado sa kahit anong investigasyon nang walang pahintulot sa Pangulo. Ngayon walang ganon. Nung sa gitna nitong PDAF scam, nung pinatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si Secretary Laila de Lima, kaagad-agad humarap si Secretary de Lima. Nung pinatawag yung mga USEC at SEC ng DA at ng DBM, humarap si Secretary Alcala, humarap si USEC Relampagos ng DBM. Nung panahon nung nakarang administrasyon, walang ganon. Kaya dapat siguro mas makita rin natin na ngayon lamang nagkakaroon ng ganitong klaseng transparency at walang pagkukubli at walang pagtatago ang ating pamahalaan. Okay. There has been transparency with regard to the use of DAP, pero sinabi rin ni Attorney Moses na going around the usual process can make the system prone to abuse. What is your comment, Attorney JJ? Alright, let's start with the premise kasi ang hirap din sa ating mga Pilipino, we are very quick to judge. Let's step back a little. Alright, so alam na natin yung nature ng DAP at saka PDAF. Alam din nating lahat na mataas ang approval rating ng ating administrasyon ngayon. Alam din naman natin na walang issue ng pagnanakaw din doon naman sa ating Pangulo ngayon. So, tanggapin natin tong mga premise na ito. Sa pagtingin natin dito, tignan din natin kung mataas ang trust rating ng tao at walang record ng paggawa ng katiwalian. Paano ka mag-iimplementa ngayon ng batas o pamantayan o mga gagawin mong practices sa iyong pamamahala? So definitely pupunta ka ngayon sa batas dahil as much as possible ayaw mong mapulaan ka rin. So tignan rin natin, and I urge everyone, look also at section 49 paragraph 9 ng ating administrative code, which allows naman yung savings to be used to promote economic well-being, food production, agrarian reform, infrastructure, etc. And then let us look, mayroon bang na-achieve? Pangalawa, agad-agad ba tayo mag-iisip na may nilusutang batas? I don't want to talk about the merits of the case na nakafile na Takot din ngayon sa sa lisensya. Supreme Court. Takot din. Lisensya po ang nakataya. Pinaghirapan ang bar exams. Pinaghirapan at pinagsunugan po ng kilayan. And all we wanted to say right now is, nandito po kaming lahat to set everything straight at ibigay po ang pagbibigay ng opinion sa inyo mismong taong bayan. So let's step back and look. Sa palagay po ba natin, kung tayo mismo, let's say tayo mismo sa ating sarili ay maging presidente o maging mamamahala, gagawa ba tayo ng hasty decision para lang magawa natin yung tama ng agad-agad? Kahit na napakaganda po ng ating hangarin, I'm sure everyone who thought of this also looked at the law as their basis. Attorney JJ, I just have a follow-up question. Meron bang limitasyon dun sa maaaring paggamitan nitong DAP?
Of course, mayroon. Sa sinasabi nga natin, ito ay acceleration program lamang. Ito ay stimulus package at hindi natin sinasabing buwan-buwan, taon-taon ay mag-grant tayo nito sa mga ahensya o sa mga mambabatas. Titignan yung sitwasyon at kung ito ba dapat ay tumutugma doon sa mga requirements bago ka mag-release ng pondo. Oh, ito si Attorney Gio, wala pa itong takot sa lisensya kaya pwede magtanong kahit ano, magbigay ng opinion. Ginoong Kingston. Tatanungin natin si Attorney Moses. Attorney Moses, kasama daw sa DAP ayon sa DBM ang tinatawag nilang budget expenditure sources and of financing o BESF. Kung saan sinasabi na may revenue daw ang gobyerno para gumastos. Nanggagaling ito sa GSIS, sa PCSO, etc. etc. At bahagi ng DAP. Sa tingin niyo rin po ba na may diskresyon na rin ang Pangulo na i-spend ito o dapat idaan pa rin siya sa Kongreso? Babalik tayo ulit sa saligang batas. Walang perang ilalabas na hindi pinaglaanan ng Kongreso. Yung sinasabi natin, nabasa ni Attorney JJ kanina, na yung savings pwedeng gamitin and so on, ang sinasabi, savings to augment. Two important words, savings. Ang ibig sabihin ng savings, yung pinaglaanan mo, sumobra. May sumobra, pwede mong, under the law, pwedeng gastos yan. Augment. Ibig sabihin, may existing na proyekto ka na dapat pwede mong pagpunuan. Ngayon, kung bagong proyekto yan, pag binasa natin ang saligang batas, parang hindi tugma. Pero kung yan ay matagal ng proyekto na nakalaanan lang, na kinulanan ng budget, yan ay po pwede. Just a quick follow-up lang. Ibig sabihin po ba nun yung existing, halimbawa, 5 kilometers, gagawin mong 7? Or yung isang bridge, gagawin mo mas maganda? At hindi siya pwedeng ibang tulay mismo? Hindi po pwedeng ibang tulay. Kailangan po napaglaanan at napagdesisyonan ng Kongreso. Kasi di ba may budget preparation tas legislative consent, dapat dumaan yan. Yung batas po hindi pampagulo. Yan ang nagbibigay ng kaayusan sa atin. Di ba? To forestall any Attorney JJ, ito, quick question. Kung nasabi niyo nga po na ang Presidente ay may karapatan na i-realign ang savings mula sa kanyang department, bakit kailangan idaan sa Senado ang DAP kung Presidente ang may discretion na gumastos nito? Unang-una, wala tayong basehan na sa Senado lang basta inirelease itong DAP. Remember na palaging sinasabi sa atin at nakikita natin na ang DAP ay nare-release din kung kailangan sa mga line agencies, sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan. Nagkaroon lang ng kulay at inakala na maraming tao na ito ay naging parang reward doon naman sa mga bumoto sa impeachment trial. Pero sa totoo po, ang DAP ay ipinadadaan doon sa mga ahensya kung saan mayroong savings din. So I just don't have any personal knowledge kung yung mga ni-release ba sa ating mga mambabatas ay nakalaan nga doon sa mga current na proyekto nila na kinakailangan ng augmentation. So I don't have personal knowledge about it. Thank you, Attorney. Tawagin natin si Jennifer Bautista para sa kanya tanong. Jennifer? Magandang gabi po. Tanong ko lang po kay Ms. Zelba Nihit. Ito sa school ninyo ay nagpapaliwanag. Hindi na po ba ito bago sa inyong pandinig? Unang-una, yung DAP kasi bilang napaliwanag ni Professor Efren is more of an economic concept. Ngayon, nagkaroon lang siya ng attachment sa legality dahil sa pagkakasangkot politically. Dahil nga nagkaroon ng issue na hindi ito yung normal process ng paggawa or paggamit or pag-allocate ng budget. At isa pa, dahil nagkaroon na ng issue ng checks and balances between the President and the Congress if the President has the power to do what he has done, and kung meron nga bang usurpation of powers na nangyari. Na-mention na economic ang reason. Tanong ko lang si Professor Efren, kung ang pinagmulan ng DAP ay ang economic slowdown, ano nga ba yung naging cause nitong slowdown natin sa ekonomiya at nabuo ang DAP? Alam mo, siguro baka nakalimutan na ng iba. Nung 2008 hanggang 2009, 2010, nagkaroon ng worldwide financial meltdown. Worldwide yan, di ba? Ang daming bumakpan niya, ang daming bumaksak na ekonomiya. So, ang unang-unang reason for the economic slowdown in the Philippines, kasi nagkaroon ng global slowdown. Tapos, yung World Bank, balik tayo sa World Bank kasi ayoko yung mga... Ang sinabi noong 2010, nung previous administration daw, yung budget ng Pilipinas, 40% pumupunta sa corruption. Kanya yung budget ng Pilipinas, Philippine government, hindi pumupunta sa ekonomiya. 40% pumupunta sa corruption. So,
nung first year ng gobyerno, sabi nila, bagalan natin ang spending. Wag muna tayo gumastos. Ayusin muna natin yung proseso. Kanya yung mga PPP, wag muna tayo magpagawa ng kalye, wag muna tayo mag-bid out ng mga bridges, kasi nga 40%. Eh ano nangyari? Ang ekonomiya, humina ng humina. Wala ngayon employment na generate. So sinabi ng World Bank, pag tinuloy ninyo yan, lalong ihina yung ekonomiya. Kailangan mag-stimulus package kayo dyan, which is what China did, Japan, France, Germany, United States, lahat gumawa niyan. Dapat nga hindi na nila tinawag ng DAP. Basta tinawag na lang nila stimulus package. Kanya ngayon, yan ngayon ang ginawa ng gobyerno. Napilitan sila. Frankly, napilitan sila kasi humihina ang ekonomiya. So, sa mga business groups ngayon, sinabi sa kanila, mag-i-invest kami kung makita namin magkaroon ng public spending. Kung hindi kami mag-invest, wala magkakaroon ng employment. Ganun ang storya niyan. Maraming salamat. Tawagin naman natin si Fabiola Foloso para sa tanong. Magandang gabi po. Ito pong katanungan ko ay para kay Miss Attorney JJ Atenza. May programa po ba ang DAP para sa scholarship ng katulad ng mga estudyante o mga kabataan? I don't have any knowledge regarding kung meron siyang particular on scholarship. What I know is, ginagamit itong DAP na ito to augment lahat ng expenditures na kailangan niyang. So I suppose, kung sinasabi na part ng economic program yan, mayroon din naman siguro for scholarships. And besides, there are other budgets allotted for scholarships. Let us not look at DAP as a separate fund to answer for all the budgetary needs and requirements ng ating pamahalaan. Let us look at DAP as something lang to augment coming from the savings. Kati, pabalik-balik yung issue ng pagdaan ng pera ng DAP sa Senado. At maganda yung paliwanag ni Ginoong Harvey kanina na kung meron namang basihan yung conviction, talagang that should stand. Kung ano mang perang binigay after the conviction ay ibang Should issue not yun. be connected That's to right. the impeachment. Gusto ko itanong kay Bernie. Bernie, kung ako ang Pangulo at meron akong perang gustong gastusin para sa aking bansa at gusto kong ipamahagi ito dun sa aking mga kaibigan sa Senado na people I trust na para i-identify yung mga proyekto, is there something politically or morally wrong with that move? Sa tingin ko, hindi siya question about morality eh. But it's a question of, kasi alam naman natin na everything is quasi-political eh. May party doon na political at Hindi quasi-political. Political talaga yun. Ayun. So, siguro nakakalungkot lang isipin na bilang isang kabataan na may idealism na nahaluan kasi ng politika yung mga dapat na mga proyekto na naipapatupad. So kung sino lang yung gusto ng yung pinagkakatiwalaan ng Pangulo o yung sabihin na natin na kasama niya, kaalyansa niya, yun yung mga tao na nakakapagpatupad ng mga proyekto niya. Samantalang yung iba na maaari rin namang merong mga ideya o merong mga proyekto, hindi nila mapapatupad yun dahil wala siya dun sa alyansa ng Pangulo. Alright, political daw ito. Babaya papasagot natin kay Mr. Harvey Ke. Pero gusto ko lang sagutin yung tanong ng ating isang estudyante. Noong 2011 po, ang pinaglaanan ng DAP ay Healthcare, Public Works, Housing and Resettlement, and Agriculture. Noong 2012, Tourism Infrastructure, School Infrastructure, Rehabilitation, Extension ng LRT at Sitio Electrification. That's Mr. right. Kinokonekta nga lagi sa politika itong issue ng DAP. Yung mga nabigyan na senador, yung dinaanan ng DAP, lahat po ba ng nabigyan ay bumoto for the conviction of then Chief Justice Corona? Sa tingin ko, as far as I know, yes. No? Lahat ng binigyan, yung mga bumoto. Ang tingin ko dito, simple lang ang issue dito eh. Parang meron bang kapalit na hiningi ang Malacanang? Di ba? And mismo, kung sino man yung nagbunyag, si Senator Jinggoy Estrada, tungkol dito sa DAP, tinanong siya, sa tingin mo ba ito ay isang bribe? Siya mismo nagsabi, hindi. Sa tingin mo ba nagpa-bribe ka? Hindi. So, yung mismo nagbunyag, siya mismo nag-deny rin na ito ay bribe, di ba? So, sa tingin ko, babalik tayo muli, no? Tingin ko kaya nadudumihan itong issue na to kasi iniisip nila na
nagpabayad ang mga senador para i-impeach or tanggalin sa pwesto si Chief Justice Renato Corona. Pero nung tinanong mismo yung mga senador, ni isa sa kanila wala namang sinabi na, oo nga, nilapitan kami at sinabi na pag bumoto kami para kay Chief Justice, bibigyan kami ng dagdag na budget. No? Pangalawa, sa tingin ko, that is the nature of the beast. Diba? Kunwari, ako rin, ako si Pangulong Noynoy Aquino, mas magtitiwala ako syempre sa kaalyansa ko. Na tutulungan ko yung kaalyado ko dahil naniniwala ko na pareho kami ng gusto at yun yung matuwid na daan. Bakit ko naman bibigyan ng pondo ang isang hindi ko kakampi na hindi rin ako sigurado kung gagamitin ang pondong iyon ng maayos? At kung naniniwala nga ba siya o hindi sa patakaran ng ating pamahalaan na dalhin sa tuwid na daan ang ating gobyerno, ating bansa. So kung ako rin si Pangulong Noynoy Aquino, mas papaboran ko talaga na tulungan yung mga naniniwala at kasama ko dito sa laban para ayusin ang ating pamahalaan. Yun. Pero yung issue ng PDAF, pumapasok pa rin. At dahil yung issue ng mga politiko na kulang sa integridad, ay pumapasok pa rin. So moving forward, Cathy, yung usapin ng powers ng presidente, Attorney Moses, paano ang suggestion? Sinasabi mong merong konting legal infirmity dito, sinasabi naman ng ilan na hindi, okay lang ito. Ano pwede natin gawin? Meaning, how could this be done better na hindi mo naman masasacrifice yung sinasabi ni Professor Efren kanina na mabilis na pag-respond dun sa pangangailangan ng bansa? Ang pamahalaan po ay parang magulang, di ba? Pag alam mong nag-aaral ang anak mo, hindi ka maghahanap ng pera sa pagpapalapit ng enrollment. Dapat, bago mag-enrollment, may nakalaan ka na dyan. Alam mo rin bilang magulang na posibleng magkasakit ang mga bata, so bibigyan mo ng pondo o maglalaan ka ng pera para sa pagkakasakit nila or yung mga iba binibilan nila ng mga health cards and so on. Ganon din ang pamahalaan natin dapat 'di ba? Ang dapat na ginagawa nila sa prosesong binigay sa atin na dapat na kung mapapatupad ng tama, magiging beneficial sa lahat. Simula pa lang, bago dumating ang krisis, this is called budget preparation. Inihanda na ng Executive Department yung pagkagastusan at pwedeng paglaanan. Kaya kanina kinukwento ko sa inyo, bilang kawanin ng pamahalaan, pinapasulat kami ilang lapis, ilang papel ang kailangan, anong gagastusin nyo. Ngayon, kung lagi natin sasabihin na may emergency, this is a question of efficiency. Diba? Nung pamahalaan. Ito bang pamahalaan natin nag-isip muna bago nagbigay ng budget? Kasi 'di ba, sila ang nagbigay ng budget sa Congress, tapos pina-approve nila. Tapos in the middle of the year, babawiin nila sa savings dahil dito nga pala dapat paglagyan din. It now becomes a question of efficiency. Ngayon, kung tayo ay parang pamahalaan na parang magulang, 'di ba dapat bago mangyari ang isang bagay, pinaglalaanan na. Of course, there will always be exceptions na emergency hindi mag-aano, pero hindi pwedeng taon-taon at palagi-lagi na gagawin 'to. Okay, hindi daw pwedeng taon-taon at palaging gagawin to. Professor Efren, do we still need DAP? We have been, called the rising star of Asia. Tayo daw po ang pinaka-most improved ayon sa World Bank. Ano po sa tingin nyo, kailangan pa po ba ng Pilipinas nito? Ang tanong ulit, kailangan pa ba natin ng stimulus package? Do we still need stimulus package to stimulate growth, to encourage investments, to increase employment? Yan ang dapat tanong. Do we still need a stimulus package? Hindi na balik ko anong pangalan. Ngayon, ang sinabi ko, very interesting sa akin, meron survey about PDAF. PDAF na yan, ha? Pork barrel. By the way, pork barrel, inimbento yan sa States, ha? Hindi dito. Inimbento yan sa States. Sa Germany, sa Australia, mayroong pork barrel. Ibang istorya yan. Ngayon, 45% said they wanted PDAF abolished, pork barrel. So, punta tayo sa stimulus package. Sino ang may kailangan ng stimulus package? Yung naghahanap ng trabaho. Siyempre, kung tatanungin mo sila sasabihin nila, kailangan ng stimulus package kasi hanggang ngayon, di kami makahanap ng trabaho kasi kukonti ang employment opportunities. Ngayon, sino ang mas marami? Yung naghahanap ng trabaho, hindi ba? Kanya, if I look at it from that point of view, I say, we need stimulus package. Yung United States, nagkaroon ng stimulus package, 5 taon na. Hindi pa rin nagsasucceed to generate employment. Hanggang ngayon, patuloy ang stimulus package. United States na yan, 5 taon na. Professor, so kailan po hindi mangangailangan ng isang stimulus package? Sabi nila sa United States,
when the employment rate goes down to 6%, they will stop stimulating the economy. Ngayon, sa atin, happy ba tayo kung 10%, 9%? Nasa sa atin yan eh. Yun ang dapat natin pagdebate. Imbis na itong, well, I'm not a lawyer. Ano ba yung indicators na pwede na natin sabihin na, sige, hindi na natin kailangan ng stimulus package. Ngayon, the unemployment rate is still at a rate na sa tingin ko, kailangan pa rin ng stimulus package. Hanggang saan na tayo happy? 10%, 90%? Dapat yun ang atin gawin debate. Hindi ito. Itong stimulus package, agree ako kay Professor Elfren, no, kailangan pa yan. Itong DAP, itong PDAP are interventions on the part of government. Pero paano ito dapat gawin na hindi siya magka-create nitong maraming mga batikos sa media man o sa Facebook? Magbabalik po kami dyan lamang kayo.